Sinabi sa akin, Juan, narito ang 2 kong saksi. Ito'y ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito," at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Ang salita ng Diyos. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinaysay, inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. "Guro," anila, "naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pam-7, isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat?" Sumagot si Jesus, "Sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay." Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, "Magaling ang sagot ninyo, Guro," at wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay.
Sa ating ebanghelyo, kausap ni Jesus ang mga Saduseyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Ito'y dahil ang basihan ng kanilang pananalig ay ang unang 5 libro ni Moises o ang tinatawag na Torah. At sa Torah, hindi naman talaga binabanggit na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya ayun ang paniniwala nila. Pero alam natin na ang muling pagkabuhay ay ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay Kristiyano. Ang muling pagkabuhay ay ang dahilan kung bakit tayo handang magsakripisyo, mabuhay para sa iba, gumawa ng kabutihan, mabuhay ng marangal, sumunod kay Jesus at tuparin ang kanyang mga kautusan. Kaya ang muling pagkabuhay ay ang ating pag-asa at pangarap bilang mga Kristiyano. Paano ngayon nakumbinsi ni Jesus ang mga Saduseyo na maniwala sa Kanya? Ginamit din niya ang Torah na siyang pinaniniwalaan ng mga Saduseyo. Sa Torah, sinabi na nagpakilala ang Diyos kay Moises bilang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Bakit naman sasabihin ng Diyos na siya ay Diyos ng mga taong namatay na at hindi na umiiral? Kapag sinabi niya na siya ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ibig sabihin buhay si Abraham, buhay si Isaac at buhay si Jacob kahit na wala na sila sa mundong ito. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Diyos ang bumuhay at bumubuhay sa atin. At kapag tayo'y namatay, bubuhayin pa rin niya ang mga naging tapat sa Kanya. Kaya naman merong muling pagkabuhay. Dahil ginamit ni Jesus ang Torah, ang librong naintindihan at pinaniniwalaan at pinananaligan ng mga Saduseyo, naniwala ang mga Saduseyo sa Kanya. Kaya naman sinabi ng ilan sa mga eskriba, "Magaling ang sagot ninyo, Guro." At wala nang nangahas na magtanong sa Kanya ng anuman. Ano ngayon ang punto para sa atin ngayon? Mahihikayat lang natin ang mga taong manalig sa Diyos kung makakausap natin sila sa paraang maiintindihan nila. Minsan, gusto natin dalhin at ilapit ang mga mahal natin sa buhay sa simbahan. Pero minsan hindi nila naintindihan ang tinuturo ng simbahan o dili kaya wala silang interes makinig. Meron nga mga magulang na nagtatanong sa akin, "Father, paano ko ba madadala ang anak ko na magsimba? O paano ko ba hihikayatin ang asawa kong magdasal?" Well, gawin po natin ang ginawa ni Jesus sa mga Saduseyo. Magandang pumasok sa kanilang mundo at kausapin sila sa paraang naiintindihan nila. Kung mga anak natin ay nasa social media, kausapin sila sa pamamagitan ng Instagram or YouTube or TikTok. May pari akong kilala na nagti-TikTok, yung ginagamit niya pag-explain ng mga ebanghelyo. May kilala rin akong matandang paring pumasok sa Mobile Legends, no? At sa gaming para makausap ang mga kabataan. Kaya naging viral si Bishop Robert Barron ng Amerika kasi gumagawa siya ng mga movie review sa mata ng pananampalataya. Kaya tayo ngayon dito sa Pilipinas, may mga misa na tayo sa kalye or street mass kung saan nagtatambay ang mga tao. At pati na rin mga misa sa mall, mga mall mass kung saan naglalakwatsa yung mga pamilya tuwing linggo. Tulad ng binigay na ehemplo ni Jesus, kung saan ang mga tao, doon tayo. Kung ano ang lengguwahe, ang alam nila, yun ang gamitin natin. Nang sa gayon, maiintindihan nila at maisa sa puso ang mensahe ng salita ng Diyos. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, meron ba akong gustong ilapit sa Diyos? At paano ako makikitungo sa Kanya sa paraang maintindihan niya?